Dagsa na ang mga namimili ng school supply sa mga lugar gaya ng Divisoria at Baclaran habang papalapit na ang pasukan. Bukod sa bagsak presyo raw ang mga bilihin, marami pang mapagpipilian. Paalala naman ng DTI o ng Department of Trade and Industry sa mga manininda, sundin ang SRP o Suggested Retail Price. May report si Katrina Son. Taon-taon kapag papalapit na ang pasukan, dagsa ang mga mamimili ng school supplies dito sa Baclaran. Ang mga wais kasi talagang dinarayo pa ito. Bukod kasi sa swak sa budget, mas marami ring mapagpipilian. Si Nanay Arlene, nakagawian ng dumayo rito para bilhan ng school supplies ang kanyang mga anak. Mabusisi niyang pinipili ang kanyang mga bibilhin. Bago ka bibili, titignan mo lahat para makasure ka na talagang ayos din. Kasi merong iba, hindi okay yung quality niya. Ayon kay Nanay Arlene, mas mainam kung mga tinahing notebook ang pipiliin dahil hindi ito madaling mapunit. Iwasan naman daw ang pagbili ng mga ballpen na di pindot dahil madali itong masira. Para naman madaling makita ang tinta ng ballpen, mga transparent daw ang kunin. Hanapin rin ang mga lapis na may numero dahil mas magtatagal daw ang mga ito at hindi madaling maputol kapag tinasahan. I-check rin daw ang zipper ng bag para makita kung maayos ang mga tahi nito sa loob at sa labas. At para mas makamura, mas mabuti kung bultuhan ng pagbili. Ang mga tinderang gaya ni Perlita Tundayag na 4 na dekada nang nagbebenta ng school supplies, sinisiguradong hindi siya mapapahiya sa kanyang mga suki. Sa tagal ng pagtitinda ko, alam ko na yung mga maganda, matibay. Pero dito sa amin, sigurado dahil talagang may magandang klase at may quality nga. Muli naman nagpaalala ang DTI o Department of Trade and Industry sa mga nagbebenta ng school supplies na sumunod sa mga suggested retail price. Kapag hindi po na-comply, meron po kaming ini-issue'ng notice of violation, 48 hours. Hindi sila magko-comply, maaari po silang mapatawan ng multa. No? Katrina Son, GMA News.